Kaya nga, sa halip na matakot ka na magkamali, una, aminin mo na lang ito na ikaw ay talagang nagkamali. Kung gusto mong matuto mula sa mga pagkakamali, kailangan mong magsimula sa pagiging honest sa iyong sarili. Hindi mo ito titignan na maling desisyon kung hindi sasabihin mo na ito ay maling desisyon na nagawa ko. Kung gusto mong mag-improve, gusto mong gumaling, aminin mo ang iyong pagkakamali. Yan ang pintuan ng pagbabago. Kapag handa na tayong aminin ito sa ating sarili, pwede na rin natin itong aminin sa Diyos. Sabi sa 1 John 1:9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Narealize ko na kapag kinilala natin ang ating mga pagkakamali at hinahangad na gumawa ng mga pagbabago, natutuwa ang Diyos na linisin ang ating record at tulungan tayong magsimula muli. Pangalawa, sa halip na matakot ka, identify your triggers. Kilalanin mo ang mga nagtutulak sa'yo para magkamali. Kaya kaibigan, tanda mo ito. Minsan, mas mahalaga pa sa katapangan ang pagiging maingat natin sa ating mga ginagawa. At isa sa mga pag-iingat na ito ang pag-iwas mo sa mga triggers. Suriin mo ang sarili bago ka gumawa ng pagkakamali. Anong karaniwan mong ginagawa? Anong iniisip mo? Anong nararamdaman mo? Kung makita mo na may mga bagay na paulit-ulit na nagtutulak sa'yo na gumawa ng masasamang desisyon, kaibigan, oras na para baguhin mo ang bagay na yan o ang sitwasyon na iyan. May mga tao ba o lugar na kailangan mong iwasan? Kung ang pagsama mo sa isang kaibigan ang nakikita mong nagtutulak sa iyo para makagawa ka ng kasalanan, ay iwasan mo yan. Kung ang lugar na yan na pinupuntahan mo ay nagiging dahilan para bumalik ka sa dating adiksyon o gawain, ay iwasan mo na ang lugar na iyan. Sa halip, gumawa ka ng mga ibang bagay na pagkakaabalahan na maglalayo sa iyo sa isang kasalanan. Mag-isip ka ng mental o physical exercise na maaari mong gamitin para mag-iba ang pakiramdam mo at malayo ka sa tukso na bumabagabag sa iyo. Kaibigan, kung ayaw mo magkamali ay tignan mo kung may mga pagbabago ba na maaari mong gawin sa iyong araw-araw na gawain o kahit sa iyong mga pinipiling libangan. Kapag na-identify na natin ang ating mga triggers, ay maaari na tayong gumawa ng hakbang para mabawasan ang kanilang epekto o tuluyan na silang alisin sa ating buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Mateo 18:8-9, kaya nga kung ang kamay o paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang kamay o paa mo pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo pero may buhay na walang hanggang ka, kaysa sa dalawa nga ang mata mo pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Pangatlo, sa halip na matakot ka sa pagkakamali ay matuto ka sa pagkakamali ng ibang tao. Isinulat ni Pablo ang tungkol sa mga pagkakamali ng Israel sa lumang tipan upang maging halimbawa ito ng mga bagay na hindi na natin dapat tularan. Sabi sa unang Korinto 10:11, ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Benjamin Franklin, tinagalog ko na lang, ang karanasan ay mahal na paaralan, pero ang mga hangal lang ang di natuto sa iba. Narealize ko na kapag tumingin ka sa iyong paligid, ay marami ka na matututunan patungkol sa pagkakamali ng ibang tao. Ganon din sa Biblia na punong-puno ng mga pagkakamali mula sa buhay ng mga nauna sa atin na mga mananampalataya. Kaya nga, hindi natin kailangan maranasan yung mga unnecessary pain na dulot ng consequence ng maling desisyon. Kaibigan, simulan mong maging matalino sa pagdidesisyon. Kung gusto mong maging matagumpay sa paglabas mo sa iyong comfort zone, ay matuto ka sa pinagdadaanan mo na kamalian. Huwag mo na idagdag ang sarili mo sa mga statistics. At kung ikaw naman ay nadapa, ay bumangon ka agad. Aminin mo ang kasalanan sa Diyos at lumakad ulit ng pasulong. Huwag kang maniwala sa condemnation ng dyablo. Tandaan mo ito, hindi ka naging Christian dahil wala kang kasalanan. Kung hindi naging Christian ka dahil makasalanan ka at kinahabagan ka ng Diyos.
Now, hindi ko pinopromote na magkasala ka. Kung hindi sa pagsisikap mo na gawin ang tama, ay kapag nagkamali ka, huwag mo parusahan ng iyong sarili. Dahil pinarusahan na ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya ang kailangan mo gawin ay bumangon at umalis sa comfort zone mo at gawin ulit ang pinapagawa sa iyo. Learn from your mistake at move forward. Si Moses, marami din naman pagkakamali dahil sa kanyang galit, binasag niya yung unang set ng mga bato na pinagsulatan ng Diyos ng mga utos. Pangalawa, hinampas niya yung isang bato sa halip na kausapin lamang ito gaya ng utos ng Diyos. At dahil dito, hindi siya nakapasok doon sa physical promised land, sa Canaan. Pero ibig ba sabihin nun, hindi siya nakapasok sa eternal promised land sa piling ng Diyos? Hindi. In fact, nakapasok siya. Sa New Testament ay may pagkakataon na kinausap pa ng Panginoong Yesus si Moses at Elijah. Sabi sa Mateo 17, 1-3, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok nang sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nga kaibigan, tanda mo na kung matututunan mong tanggapin na ikaw ay magkakamali, mawawala sa iyo ang burden na kailangan mo maging perfect. Dahil yan ang hahadlang sa iyo balang araw para tuluyan lumapit sa Diyos. Kaya nga, itanong natin sa ating sarili, ano yung humahadlang sa iyo para umalis ka sa comfort zone mo at sumali dito sa gawain ng Diyos para sa sangkatauhan. Alam mo, pagkakataon mo na ito upang makita mo at maranasan ang Diyos sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong pairalin yung takot. Huwag mong pairalin yung takot mo na mag-adjust sa mga pagbabago dahil may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Huwag mong pairalin yung takot dahil sa gusto ng Diyos na ilipat mo ang iyong pamilya sa isang lugar dahil meron siyang mission doon para sa iyo. Kaibigan, hanggat hindi ka willing na umalis sa bangka at maglakad sa tubig, ay mamimiss mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lalago at hindi mo makikilala ang Diyos na mas malalim. Tandaan mo ito, iba yung nagbasa ka lang ng Bible at iba din yung na-experience mo mismo yung mga binabasa mo sa Bible. Iba yung na-experience mo ng malapitan at personal ang Diyos. Sabi ni Neil Donald Walsh, life begins at the end of your comfort zone. Narealize ko na totoo ito. Yung totoong buhay ay mararanasan mo kapag umalis ka na sa comfort zone mo. Ang ibig sabihin ay sa iyong journey ay makakasama mo ang Panginoong Yesus. Tandaan mo na kapag wala kang ibang ginawa, hindi ka umaalis sa comfort zone mo, ay magpapaikot-ikot ka dyan sa sitwasyon na yan. Kaya tandaan mo, allow yourself to make mistakes.